Sa Grand Oasis Garden Resort nga niya dinala ang dalawa. Nagulat si Eds na makita siya. Pinakilala niya ang dalawang kasama rito. Sa isang cottage sila nagtungo. Ito ang true love ko, ang trabaho ko. Sabi niya sa magsing irog ng pansilin ng mga ito ang trabaho niya. Pinadalhan sila ni Eds ng complimentary wine nang malamang brand new sweethearts na Ray at Rian. Hindi tuloy nakatanggi si Agatha na uminom. Pagdating sa wine wala siyang problema. Wag lang sobra. Nakikipagbiroan siya sa dalawa habang kumakain. Nakisali na rin si Ed sa mga tuksuhan at lokohan. Ang ingay-ingay nila sa cottage at tawanan ng tawanan. Umiinom na sila na mapansin niyang nagiging extra sweet na si Ray at Rian sa isa't isa at noon na nagsimulang makaramdam si Agatha ng pagkaasiwa. Di naman nagtagal si Ed dahil may Skype session daw ito sa misis itong nagtutour sa Guam sa kasalukuyan. Gusto nang iwan ni Agatha ang dalawa pero masyado pa maaga kaya uminom na lamang siya. Habang umiinom, nagnilay-nilay siya sa kanyang buhay. Gaano man siya ka-busy, gaano man ka-successful ang kanyang career, hindi maiiwasang maramdaman niya na may kulang. Of course, palaging kulang ang isang pamilya, ang mga magulang. Mag-isa siya palagi. Minsan naiisip niya, masaya rin siguro kung may boyfriend, lalo na sa kasalukuyang nakikita niyang ang saya-saya ng mga kaharap niya. Ang saya ng dalawang lintik, samantalang siya loveless. Bakit nga ba siya loveless? Maganda naman siya. Marami din naman nagtangkang manligaw sa kanya pero bakit wala pa siyang boyfriend? Gaga, busy ka, sabi niya sa sarili. At medyo pihikan din, pintisera, mataas ang tingin sa sarili, etc. etc. Insan, okay ka pa ba? Mukhang nawiwili ka sa pag-inom. Puna ni Ray. Mabuti pa, umuwi na lang tayo. Gabi na rin naman eh. Mungkahi ni Rian. Uy, wag niyo akong alalahanin. Kung gusto niyo pa magstay, okay lang. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. Hihingi na lang ako ng favor kay Eds na ipahatid kayo. Sigurado ka, Agatha? Para kasing ang sarap nga mag-overnight dito eh. Ano nga, Ray? Aba, pabor sa akin yan. Masayang-masayang tugon ng lalaki. So, mauna na lang talaga ako sa inyong dalawa kung ganon. Hoy, wag kayong gagawa ng mga bagay na hindi yung pinag-iisipan ha? Si Agatha naman, para naman tayo mga bata nito. Ikaw kaya, maghanap ka na rin. Kinindatan siya ni Rian bago ito yumakap kay Ray. Hay nako, ewan ko nga sa inyo. Sige na, salamat sa dinner. Kayo nang bahala sa mga sarili ninyo. Good night. Parang maduduling nga si Agatha sa pagkalula habang namamaalam sa dalawa. Saka lang niya napuna na halos siya lang ang nakaubos ng bote ng Moscato. Pagkatapos magpaalam sa dalawa, dumaan siya sa reception area para magpaalam din doon. Ibinili niya sa front desk officer na sabihin kay Eds na umuwi na siya. Pagsakay niya sa kotse, medyo napapikit si Agatha. Saka lang siya totally nakaramdam ng pagkahilo. Naparami yata ang inom niya. Mabagal tuloy ang naging pagbumaneho niya. Pero sa wakas, nakarating na naman siya ng bahay. Mabuti na lang at abot ng ilaw sa poste sa kalsada ang bahay. Nakalimutan niyang pailawan ng cottage bago umalis kanina. Ops! Napahagikik siya na muntikan na siyang mapasubsob sa lupa kung hindi siya napakapit sa dingding sa gilid ng bahay. Lalo yata siyang nalasing na makauwi. Medyo umiikot pang tingin niya sa paligid. Wow! Umuwing senglot si ma'am. Natigilan siya sa akmang pagtawid sana patungo sa cottage at tinanap kung saan na nagsasalita. Mula sa kabilang bahagi ng bahay, naglakad palapit sa kanya si Dan. Anong ginagawa mo rito? Nag-overtime ako. Hindi ba sinabi ni engineer kanina? Pilit niyang inalala ang usapan nila ni Rocky pero wala siyang maalala. Whatever. Get out of my way. Inawi niya ang lalaki kahit pa malayo ito sa kanya. Ang nangyari tuloy na off-balance siya ng tuluyan pero maagap siyang nasalo ni Dan. Bitiwan mo nga ako? Aniyang pilit na kumakawala rito pero wala na siyang lakas. Tila may kung anong umuubos sa energy niya. Hindi mo kaya. Kasunod na yun naramdaman ni Agatha na umangat ang katawan niya sa lupa. Binuhat siya ni Dan. Nagpumigla siya at pinagsusuntok ito sa dibdib. Ano ba? Ibaba mo ko. Sige, bugbugin mo ko. Tapos mamaya bugbog ka rin sa akin. Sabi nito. Nang halik. What the... Narealize niya kung ano ang sinabi nito at hindi siya nakapagsalita. Para ding nag-iba ang timpla ng katawan niya. Oh my God! Paakyat na sila sa cottage pero hindi pa rin umiimik si Agatha.
Hindi na nga yata bumalik sa ayos ang utak niya. Malamang dahil na rin sa alak. Kasalanan ng alak kung bakit para siyang nawawala sa sarili. Nang ibaba siya ni Dan sa malambot na kutso ng papag, hindi pa rin niya inaalis ang mga kamay sa batok nito. Madilim sa loob ng cottage. Hindi nito binuksan ng ilaw. Magkahalong takot at kakaibang damdamin ang bumalot kay Agatha. "Pwede ka nang bumitaw," sabi ni Dan. Sa lapit ito sa kanya, ramdam niya ang hininga nito. Napasinghap siya. He smelled of chocolate and mint. Lalo siyang umayaw na bitawan ito. Iba na ang sinasabi ng utak niya. "Don't go." Animo natatakot ang tinig niya. Hindi niya alam kung bakit. "Bubuhayin ko lang ang ilaw." "Hayaan mong patay. I cannot let you see me in this mess." Hindi nga ito humiwalay at tumabi na lamang sa kanya sa kama. Naramdaman niyang yumakap si Dan. Nagsimulang kumapa sa mukha niya ang kamay nito na dumako sa kanyang mga labi. Kusa namang gumalaw ang kanyang mga kamay para hawakan ang kamay nito. Pagkatapos sinaplos din niya ang mukha ng lalaki at kinapa rin ang mga labi nito. Inalikan nito ang daliri niya na lalong nagpaigting sa nararamdaman niya para dito. Napaungol si Agatha nang hindi niya namamalayan at sa isang iglap, natagpuan ng mga labi ni Dan ang kanyang bibig. Walang mga salitang namagitan sa kanila maliban sa mga ungol habang sige sa paglalakbay ang kani-kanilang mga kamay sa katawan ng isa't isa. Kusa namang tumugon itong si Agatha sa mga halik at paghaplos ng lalaki sa dibdib niya at sa pagitan ng kanyang mga hita. Naging mapanganga si Dan, ngunit hindi niya ito sinaway. Hanggang sa kapwa niya sa walang saplot at ang mainit na balat nito ay kumikiskis na sa kahobdan niya. Hindi niya alam kung gaano katagal na naglapat ang mga labi nila hanggang sa bumaba ang labi nito sa kanyang leeg, pababa sa dibdib, habang ang mga kamay humihima sa ibabang bahagi pa niya. Nakaramdam siya ng tensyon nang pumesto ito sa ibabaw niya, ngunit hindi siya nagsalita. Ngayon pa ba siya mag-iinarte? Malinaw naman ang isip ni Agatha na ang kasalukuyang nangyayari kagustuhan din niya. Ilang saglit pa, nagsimula nang gumalaw ang lalaki sa kanyang ibabaw. Tila nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya sa unang pagsubok nitong makapasok. Narinig niyang napaungol ito at hindi malaman kung titigil o magpapatuloy nang maramdam na masikip pa siya. "Just go on," sabi niya sabay kagat sa kanyang ibabang labi. "I'm sorry. Susubukan kong huwag kang masaktan ng husto, okay?" Habang sinasabi yon ay hinahagkan siya nito sa buong mukha. Magre-react pa sana si Agatha, ngunit muli na itong kumilos papasok sa kanya. Para siyang nahahati sa dalawa at gusto niyang sumigaw pero pinigil niya. Kinagat niya ng husto ang kanyang labi habang di napigilang mabaon ang mga kuko sa likod ng lalaki. Patuloy sa paglabas-pasok sa kanya ang kaulayaw hanggang sa maramdaman niya unti-unting may namumuong kaigay-gayang pakiramdam sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Nananabik si Agatha sa hindi malamang dahilan. Namamalayan niyang napapahalinghing na siya at nagsisimulang sumabay sa galaw ng kaniig. Mahaba at puno ng sensualidad ang kanyang mga anas. Ramdam na ramdam ang matinding sensasyong bumabalot sa kanyang buong katawan. Hanggang sa kasabay ng pagbilis, ng pagkilos ng lalaki, ay ang paglakas din ng tunog ng pagbabanggaan ng kanilang mga katawan. She was silently screaming in ecstasy hanggang sa marating nila ang magkasunod na rurok ng kanilang pag-iisa. Kapwa sila hapong-hapo nang matapos. Halos hindi maikilos ni Agatha ang katawan at tuluyan na siyang hinila ng antok. Naramdaman niya pa ang pag-alis ni Dan sa ibabaw niya bago siya tuluyang nakatulog. Kinaumagahan, nagising si Agatha. Masakit ang pang-ibabang bahagi ng katawan. Mataas na ang sikat ng araw. Napakagatlabi siya sa natanto. Lalo pa na makitang lalaking katabi na tulog at walang talapodo. God! Napakagatlabi siya. What have I done? Hinamig ni Agatha ang sarili. Pagkatapos ng initial shock, naligo siya at nagbihis sa kaniya ginising si Dan na tulog mantika pala't hindi magising-gising. Nakabuyangyang na naman ang upo. Ang kahobda nito. Samantalang kanina'y natakloban na niya iyon ng kumot. Hoy! Gumising ka na't lumayas ka dyan sa higaan ko. Nilakas na niya ang paghampas dito. Saka lang ito na alimpungatan at napabalikos ng bangon, unaware sa kahobdan. Tumalikod siya rito. Magbihis ka na at umalis na. Ayaw na kitang makita. Nakuha mo ng gusto mo, huwag ka na mag-ambisyon pa ng iba.
Hinawakan siya nito sa balikat. Agatha, yung nangyari kagabi. Napakislot siya at taas noong hinarap ito. Nangyari na ang nangyari. Ginusto ko yon kaya wala kang dapat alalahanin. Tsaka wag mo akong matawag-tawag na Agatha. Tila hindi makapaniwalang lalaki. Akala ko hindi nito malaman ang sasabihin. Well, maraming namamatay sa akala. Pero Agatha, hindi ka ba marunong umintindi? Pwes kung ayaw mong umalis, ako ang aalis. Nakahanda na ang kipal at sinukbit niya na iyon sa balikat at saka nagmarch siya pababa ng cottage. Patungo sa kalsada kung saan nakapark ang kotse niya. Sandali! Naabutan siya ni Dan na papasakay na sa kotse. Hindi pa ito nakakabihis ng pang-itaas. Pati botones ng pantalon hindi na naikabit. Gano'n na lamang ba talaga iyon? Ano bang inaasahan mong mangyari? Napipilitin kitang panagutan? Yun ang nangyari kagabi? Tumawa siya. Huwag kang mag-alala dahil wala akong kaplano-plano na pikutin ka. Nagsalubong ang mga kilin nito. Goodbye. Inayaan siya nitong makaalis. Mula sa side mirror ng kotse nakita niya, nakatayo pa rin to sa pinag-iwanan niya kahit malayo na siya. Napahagat labi si Agatha at saka siya nakaramdam ng panghihina. Inatake na rin siya ng surot ng konsensya pero hindi siya nagpatalo. No big deal ang nangyari. Hindi ang katulad ni Dan ang gugustuhin niyang makarelasyon. Sinubukan lang naman niya makipag one night stand. Yun lang yun. Dumiretso na siya ng Laguna. Hindi na dumaan kina Ray. Pagdating sa Laguna, hindi agad dumiretso si Agatha sa bahay, kundi sa Laguna North Cemetery. Kinausap niya ang puntod ng mga magulang at humingi ng tawad sa mga ito. Noon niya tuluyang naramdaman ang matinding hiya sa kanyang sarili. Napaiyak siya at na makarecover ay umalis na. Dumaan siya sa grocery store at namili ng supplies para sa susunod na mga araw. Wala pa siyang kasunod na project kaya malamang sa bahay na lang muna siya. Kung tutuusin kahit hindi siya magtrabaho, sapat na ang kinikita ng trust fund na naiwan sa kanya ng mga magulang. Bukod doon, parehong may malaking insurance money na naiwan ng mga ito. Nakapag-invest na rin siya ng sarili sa mutual funds at VUL. May sapit na rin siyang savings. Ang emergency fund nga niya ay good for 10 years na. Wala naman kasi siyang amortization na binabayaran. Ang kotse niya nabili niya na second hand mula sa best friend niya ng college na nag-migrate na sa US 2 years ago. Ang ibaba ng bahay nila ay matagal nang ginawang boarding house ng papa niya at sa renta pa lang doon ay buhay na siya. Ngayon, pati yung itaas na tirahan niya ay nagdesisyon na rin siya na paupahan. Kakapost pa lang advertisement sa OLX. Nang may mag-inquire at sandali lang, dumating na para tingnan ng bahay. Nung huling uwi niya iyon, nagustuhan kaagad ni Miss Aryan, isang old maid, the professor ng psychology sa PUP. Ang bahay nila dahil very accessible iyon sa school. Mas pabor na isang katulad nito ang maging tenant ng bahay niya. Disente at maedad. Nag-background check siya rito at na-verify naman niya ang mga pinakita nitong papeles for identification. Kilala pa nga ito na ilang estudyante ng PUP na boarders niya sa ibaba. Kadarating lang ni Agatha sa bahay at naglalagay ng mga pinamiling frozen goods sa freezer na may nag-doorbell. Tinapos muna niyang ginagawa bago lumabas. Si Miss Aryan ang bisita niya. Pasok po kayo. Hindi pa man tuloy ang nakakapasok, nagkwento ng matanda. Pasensya ka na, Agatha. Kailan ko na sana kasing makalipat at baka mamatay na ako sa nervyos dun sa tinutuluyan ko. Nag-away na naman yung mag-asawang nasa katabi kong apartment. Akalain mo yung lalaki. Huling-huli na sa akto ng misis na may kasiping na babae sa kama nila eh. Siya pa tong matapang. Kaya nga hindi na ako nagsisisi na nagpaka-old maid ako eh. Masaya na ako sa mga alaga kong pusa. Okay lang po ba sa inyo kung pansamantala ay makakasama niyo po muna ako dito sa bahay? Hindi pa ko kasi tapos yung bahay ko dun sa probinsya. At ngayong may nangyari pa roon, mukhang mapupurnada pa yata ang paglipat niya. Unless magawa ng paraan na hindi na magtagpo ang mga landas nila ng Dan na iyon. Kahit room na lang po ang rentahan ninyo, hindi rin po naman siguro kakailanganin ng extra bedroom, hindi ho ba? Abay, okay na okay sa akin na may kasama sa bahay. Tsaka, hindi ko naman ma-occupy itong buong floor eh. Maigi na rin yun para kung sakaling nakabase ka na sa probinsya, dito ka pa rin tutuloy kapag nasa Laguna ka. Hindi ka naman allergic kamo sa pusa, hindi ba? Hindi naman po. Well, kung ganon, pwede na po kayong lumipat. Malinis naman po ang mga kwarto dito. Naku,
Salamat talaga, Agatha. Kung gusto niyo po, tutulungan ko na kayo. May sasakyan po ako, yung pwede nating ikarga sa kotse ko, ilipat na po natin. Kailan niyo po babalak? Abay, pwede ba ngayon na? Maaga pa naman. Bago gumabi, tiyak na matatapos tayo. Nakaredy na yung mga gamit ko noon pang 1 linggo. At saka wala naman akong malalaki at mabibigat na gamit. Tara po kung ganon. Tawagin mo pala akong Tita Melo mula ngayon, Agatha. Kasi magiging magkasama na tayo dito sa bahay mo. Okay po yun sa akin, Tita Melo. Buong araw na naging busy, sina Agatha at Tita Melo. Naaliw ng husto si Agatha rito at parang close na sila kaagad. Magaling pa itong magluto kaya mukhang matatagalan ang mga frozen goods sa freezer bago maubos. Maghahating gabi na magpasya silang matulog. Nang sumunod na Sabado, nakatanggap siya ng tawag mula kay Engineer Roger Gregorio. Pinapapunta siya nito sa Batangas para makita ang bahay niya. Matatapos na raw yun next week at kailangan niyang pumili ng mga kulay ng pinturang gagamitin. Ayaw niyang makita si Dan sa muli niyang pagtapak sa kanyang bahay kaya ibinili niya sa engineer na magkita sila sa Lunas sa opisina ng Rock Gold bago siya pumunta sa ipinatatayong bahay. Ayoko makita ang Dan na yun sa bahay. Rocky, sabi niya sa engineer na magkita sila sa opisina nito ng Lunas na iyon. Sinong Dan? Si Dan Aguirre ba? Oo, siya nga. Napipreskon ako sa kanya kaya ayoko makita yung pagmumukha niya sa bahay ko at baka maka-bad vibes pa Kibago-bago. Kumunot ang noo nito. Patapos ng bahay mo, Agatha. Si Dan nga ang trumabaho nun para mapabilis Wala akong pake. Basta, sesantihin mo siya. With all due respect, Agatha. Miss Ramirez, sabi ni Rocky na panay ang kamot sa pisngi. Fire him. At least dun sa pagpipiyon niya sa bahay ko. Bumuntong hininga ito. Agatha, I must tell you something about Dan. Hindi siya simpleng peon construction ng bahay mo. Siya si Dan Aguirre, ang gold sa Rock Gold Company. Nag-isang linya ang mga kilay niya. Anong sinasabi mo? Part owner siya ng Rock Gold. I am rock, he is gold. Natagagal si Agatha sa nalaman. I have to go. Natatarantang sabi niya. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Kaya pala maangas at pa-Ingles-Ingles pa sa kanya yung Dan na yon. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Pero hindi pa man siya nakakalayo nakita na niya ang punot-dulo ng problema niya. Kakaibis lang ng laki mula sa isang puting Mitsubishi Montero na ito mismong nagmaneho. Tila nanunuya pa yata ang ngiti nito sa kanya. Hey, you! Ngising aso pang walang hiya. Hindi niya ito pinansin at dire-diretso siya sa kanyang kotse. Kaagad niyang binuhay ang sasakyan pero ayaw nitong umandar. Shit! Frustrated na frustrated si Agatha. Ano bang nangyayari sa kotse niya at ayaw naman umandar? Nang tumingin siya sa labas, naroroon pa rin si Dan. Parang alam na may hindi magandang nangyayari. Baka mamaya may ginawa tong kawalang hiyaan sa kotse niya. Nagalit siya ng husto dahil sa isiping iyon. Para siyang sasabog na bulkan ng bumaba sa kotse at dire-diretso sa lalaki. What did you do to my car, ha? Usig niya sabay tulak sa dibdib nito. Napalakas yata iyon at narinig niyang pagbangga ng likod nito sa bintana ng SUV. Anong ginawa? Kadarating ko lang nakita mo naman. Maayos ang kotse ko galing Laguna. Pero pagtapos ko matuklasan kung sino ka talagang Dan kang lintik ka, nagkaproblema na siya. At ikaw lang nandito sa parking area nang lumabas ako. May masama kang balak sa akin, no? Tumawa ang lalaki. Alam mo, pinagbabalakan talaga kita pero hindi naman ng masama. At sumasagot ka pa. Inihampas ni Agatha ang kanyang shoulder bag sa braso nito. Look, nakita kong itsura mo paglabas ng office. Kahit naman si Pacquiao talagang uurong sa'yo Baka naramdaman ng kotse mo kaya natakot tumakbo. Umigkas ang kanyang kamay para sana sampalin ito. Pero bago pa iyon tumama sa mukha ni Dan, ay tila natauhan na siya. Matamlay na bumagsak ang kanyang kamay at napayoko siya. Sobrang frustrated ang pakiramdam niya. Gusto niyang iiyak iyon, magsisigaw, magbasag, but she would not give him the pleasure of seeing how devastated she was. Never. Ihahatid na kita sa bahay mo, sabi ng lalaki sa malumanay na tinig. Sakay na, bago pa tayo pagpestahan ng mga tao rito. Puro chismoso-chismosa pa naman ang mga nandito. Baka machismis pa na may elgo tayo mas lalo ka pang magwala.
Saka siya naging aware na may mga usi nga pala sa paligid ng mga sandaling iyon. Sakay na, sabi ng binata. Diyan sa Montero mo? Gusto mo talaga mapahamak ako, no? Sa dami ng SUA na yun na sinasabi sa news? Napangisi si Dana parang aliw na aliw sa itsura niya. Ganon? Okay, wait. Inalis nitong pagkakahalukip habang nakasandal sa SUV at iniwan siya saglit. Nagtungo to sa pinakadulo ng parking lot at maya-maya, bumalik siya sakay sa isang Corvette na yellow. Hindi naka-emek si Agatha. Get in, sabi nito pagkatapos buksan ng passenger window. O baka gusto mo pa, bukatin kitang parang sako ng harina para sumakay ka na. Nanggigil siya sa pagkapahiya na lumula ng sasakyan. I have to talk to you, sabi ni Dan nang papalayo na sila sa building ng Rock Gold. Wala tayong dapat pag-usapan. Klaro na sa akin ang lahat. I've been had. I know I've been mean to you, pero quits lang tayo. Malamig na tugon niya na hindi tumitingin sa lalaki. May itatanong lang ako. Umungol si Agatha at hindi nagsalita. Anong perfume ang gamit mo? Ang bango mo kasi. Pinandilatan niya ito. You're crazy. For you. Anito't kininatan pa siya. Sige na, anong pabango yun at bibili ako? Tumirik ang mga mata niya, tsaka ito tinaasan ng kilay. Aanin mo naman. Hindi niya gusto ang naiisip na sagot doon. Baka ibibigyan ito sa susunod na biktima nito. I-spray ko sa bolster pillow ko para gabi-gabi. Ikaw naamoy ko kapag yakap ko si Bogart. What? Ang weird nito, grabe. Si Bogart, yung bolster ko? You're creepy. Maaskad ang mukhang komento ni Agatha. Pinangalan mo ng Bogart yung unan mo? Hindi ako nagpangalan. Yung nanay kong weird. Namatayin kasi ako ng tuta nung maliit pa ako. Na-depress ako so ginawa niya ako ng unan na mas matangkad pa sa akin nung time na yon. Napailing si Agatha. Weirded out na bonggang-bongga. And what is your middle name? Adan. Actually, nilahad nito ang kamay sa kanya. Dan Edward Adan Aguirre, at your service. Tumirik ang mga mata niya at ignore ang kamay nito. Kung di ka naman baduy, Edward pa talaga yung second name mo? Hindi mo lang Jacob eh, mas bagay sana? Bigla siya na pa-double take sa lalaki. Come to think of it, nag-ahalo-halong Kobe, Enrique, at Jacob of Twilight nga ang hilat siya ng Judas. Inalis kagad niya ang tingin dito doon napansin niya. Ang ekspresyon nito'y tila ba naisahan siya. Hindi ka gwapo, sabi niya. Ha? Hindi ka gwapo kung yun ang inaakala mo, sabi ko. Well, yun nga ang akala ko. Maraming namamatay sa maling akala. Salo pa nito. Pero look, buhay na buhay ako. And keep that pout up at may isa pang nababuhay sa akin. Gustong gusto na kitang halikan kanina pa, baka akala mo. Napapikit si Agatha sa inis. Alam na niya kung patuloy niya itong papatulan, lalo na itong gaganahan. Kaya nananahimik na siya at kahit anong pampaprovoke ang gawin ni Dan ay hindi siya nagpakita ng reaksyon. Hanggang sa mapakunot noo siya dahil na po ng iba na ang direksyong tinatahak nila. Taliwas yon sa papunta sa bahay niya. Saan tayo pupunta? Ito naman ang hindi umimik. Ihatid mo ko sa bahay ko. Ayoko. Iuwi mo ko. Iuwi kita sa nanay ko. Gusto mo? Pinalisikan niya ito ng mga mata. Mukhang hindi nito nagbibiro kahit alam niyang pangaasar ang sinabi nito. Ganyan ba talagang ugali mo, Agatha? Maya-may sabi ng binata. Ano namang problema mo sa ugali ko? Ihatid mo na lang ako sa bahay ko. Tapusin na natin ang ugnayan natin ng pareho na tayong matahimik. Ha? Pagkatapos na nangyari sa atin, gano'n na lamang yon? Sa tingin mo, natahimik kaya ako pagkatapos ng gabing yon? I made love to you the whole night. You enjoyed every minute of it. Sabi ko, ihatid mo ako sa bahay ko. Ulit niya. Pinipigilan ang pagbulalas ng emosyon. Sabi ko, ayoko. Ayoko na. Sigaw ng kalooban niya. Hindi ko magets kung bakit gustong gusto kong ireto sa akin ni Eds. Samantalang ang tindi talaga ng ugali mo. May lihim na galit siguro sa akin yan at gusto na habang buhay akong matali sa isang katulad mo, no? Hindi pa rin umimik si Agatha. Bakit ba kasi ang init ang ulo mo sa akin, Agatha? Marami nagsasabi, gwapo naman daw ako kahit egoy. Egoy, oo. Pero gwapo? Nasaan? Sarkastikong sabi niya. Alam ko na. Kasi construction worker lang ako.
Tutal ay ayaw nitong papigil. Sige, papatulan niya na ito. Oo, syempre. Ano na lang ang sasabihin ng mga friends ko? Pero bumigay ka pa rin. Temporary insanity. Aha. I was stone drunk that night, okay? Stone drunk talaga? Really? Sabi ni Eds, Moscato lang naman daw ang ininom mo. Uminit na naman ang ulo ni Agatha. You should be happy hindi kita inobliga. Ano pa bang gusto mo? You. Napangangasi at napahawak sa dashboard, sabay sandal ng mariin sa backrest. I want you. Ulit pa ni Dan na biglang namaos ng tinig. Every morning and all night long. Ni hindi siya nagtangkang sumagot. Baka ipahamak pa siya ng sariling bibig at masabing ganun din sana ang gusto niya. She wanted him, all of him, in the morning and all night long. Goodness, ano bang pinag-iisip ko? Hindi na rin nagsalita pa ulit si Dan. Pagkalipas sa ilan pang minuto, basta na lang nitong iniliko ang sasakyan. Nagulat at kinabahan si Agatha roon, pero hindi siya nagsalita. Inahatid lang siya ni Dan sa bahay niya, na ikinagulat niyang halos tapos na pala talaga, at bumira na ito ng layas.